Sumainyo ang Panginoon, at sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Panginoon ay humirang pa ng 72. Pinauna niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at puok na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, "Sagana nga anihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Umayo kayo. Sinusugo ko kayong parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lukbutan, supot o panyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kanino man. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, sa kanila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi, hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan. Kanin ninyo at inumin ang anumang idulot sa inyo, sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kaniyang upa. Huwag kayong magpapalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kanin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa bayan, nalalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo. Ngunit sa alinmang bayang hindi tumanggap sa inyo, lumabas kayo ng lansangan nito at sabihin ninyo, pati ang alikabok dito na dumikit sa aming mga paa ay pinapagpag namin bilang babala sa inyo. Ngunit pakatandaan ninyong nalapit na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghukom ay higit na mabigat ang kaparusahan ng mga tao sa bayang iyon kaysa dinanas ng mga taga-Sodoma. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Narinig po natin sa ating binasang Ebanghelyo ang pagsusugo pa ni Kristo ng karagdagang 72 bukod sa naunang 12 upang ipahayag ang mabuting balita niya. Patunay lamang na ang gawain ng ebanghelisasyon ay gustong ipagpatuloy ng Panginoon mula noon hanggang ngayon at sa mga susunod pang panahon. At patunay lamang din ito na ang gawain ng ebanghelisasyon o pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ay hindi lamang gawain ng iisang tao, iisang grupo ng tao, kundi lahat tayo. Dapat tulong-tulong tayo. Doon muna tayo sa unang punto, yung partikular ang Panginoon sa gawain ito ng ebanghelisasyon. Nakapagtataka nga lang kung bakit kung ikukumpara ang efforts ng mga evangelizers noon at evangelizers ngayon, para bagang mas effective noon. Mas marami ang nararating noon. Mas marami ang nakakonvert noon. Mas marami ang nakakakilala sa Panginoon at tumatanggap sa Kanya kumpara sa ngayon. Na talaga namang nakapagtataka. Bakit? Kasi napakalaki ng agwat, ng difference in terms of means of communication, mode of transportation. Mas mainam tayo ngayon kesa noon. Pero bakit mas maganda yata ang daloy ng evangelization noon? Hindi kaya yung mga evangelizers noon ay mas masigasig kesa ngayon? Ngayon meron nga tayong magandang mode ng transportation, magandang means ng communication. Pero anong silbi ng lahat ng ito kung walang gana ang mga dapat na gumagawa ng ebanghelisasyon? Naisip ko nga po, kung bakit, halimbawa sa ating personal na karanasan, mas madali sa atin ang mag-initiate ng conversation at mag-sustain ito sa mahabang panahon, kung ang topic ay chismis, buhay ng may buhay, kamunduhan, latest na trend, latest na damit, mga material na bagay. Kaysa sa
mga bagay na mahalaga sa buhay. Nag-share ba tayo as regards the Bible? As regards mga sermon na napapakinggan natin? Pinag-uusapan ba natin? O hanggang sa simbahan lamang, hanggang sa atin lang kapag napakinggan natin, pinababayaan na natin, kinakalimutan na rin natin. Kaya nga kung mapapansin po ninyo, mga sikat na content at personalidad ngayon sa social media, ay hindi naman talaga yung may kinalaman sa pananampalataya o sa malalim na relasyon sa Panginoon kundi yung tungkol sa mga kamunduhan, mga material na bagay. In fact, may iba sa atin, kahit hindi na nga panoorin, i-share na lang, ilalike na lang, para mas mag-proliferate pa ang mabuting balita ng kaligtasan. Hindi pa magawa. So what's wrong? Ang sabi po sa Kawikaan is 8:8, ang mga salita ng chismis ay parang mga masarap na pagkaing tumutuloy sa kaibuturan natin. Paraphrasing this, na of course, without losing its meaning, pwede nating sabihin na ang mga pangit na salita, mga walang kwenta, makamundo, walang kabuluhang salita ay parang mga masarap na pagkain na ini-enjoy natin. Bagay na katakataka sapagkat tayo ay anak ng Diyos. Binuhay tayo ng salita ng Diyos. Kaya dapat ang enjoy natin ay ang salita ng Diyos. Kahit kung bakit mas ine-enjoy pa natin na parang isang napakasarap na pagkain ang pag-take natin sa mga makamundong salita at topics na pinag-uusapan natin, something is very wrong with us. Kumbaga, na-immune na tayo, nasanay na tayo at hinahanap-hanap na natin ang mga pangit na salita. Kaya't yung penchant natin for chismis, yung hilig at hilig natin sa mga walang kwentang usapin, lalo pa sa mga bastos at walang modo o walang moda, pagkapakita yon na marumi na ang kalooban natin, marumi na ang puso natin. At pagkapakita rin yon na iba ang inaalagaan natin. Hindi ang kaluluwa natin, hindi ang espiritu natin, kundi ang katawan natin. Ang pagiging makamundo natin. Magtataka pa ba tayo kung bakit ganito na ang mundo na ating ginagalawan? Sa YouTube, ang daming mga nagpapalabas ng hindi maganda. Pag-usapan ng Panginoon, pag-usapan ng pananampalataya, parang nawawala ng gana. Magtataka pa ba tayo kung bakit ang lakas ng puwersa ng kasalanan ngayon? Ito ang ating inaalagaan at hindi ang mga salitang nakapagbibigay sa atin ng kaligtasan. Sana wag ganyan. Sana magpalaganap tayo ng mabuting balita. Alam niyo po, yung mga sinesermo namin sa inyo, kaming mga pare, lalo pat tuwing linggo, talagang pinaghahandaan namin ang mga ito, pinagninilayan po namin. At kung ito'y narinig na po ninyo, most likely hindi na namin po mauulit ito. Halimbawa po ako, ililista ko yung mga points ko kung minsan, yung mga naikwento ko, yung mga topics ko. At as much as possible, talagang hindi ko na inuulit yon. So, sayang naman kung napaghandaan at na-deliver ng maganda with the aid, of course, of the Holy Spirit, ang isang makabuluhang sermon. Tapos, hindi na natin pag-uusapan, hindi na po natin i-share, hindi na po natin pananatiling buhay sa social media. Hanggang sa mawala na talaga, makalimutan na. Tayo nga mismo, kahit na-touch tayo sa isang magandang humilya, nakakalimutan natin Kaya napakahalaga ng pinapamahagi natin upang hindi lang natin matandaan, kundi upang mapakinabangan din ng iba nang mayroon ding mga pinagdaraanan. Sana, sabi nga ng isang pare ni Father Luciano Filoni, punuin natin ng salita ng Diyos ang social media. Punuin natin ito ng mga salitang magaganda at hindi ng mga salitang walang kabuluhan, bastos, walang moda, walang kwenta. Ngayon, kung hindi na tayo makapag-evangelize sa pamamagitan ng social media, hindi na tayo makapagpahayag ng mabuting balita, sana, wag na lang din tayong magpahayag at maging instrumento sa pagpapalaganap ng mga salitang masama. Masama na yung magkulang tayo sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Mas masama yung magpahayag pa tayo ng mga salita laban sa Diyos. So yun po yung una. Ang ikalawa ay, ang gawain ng evangelisasyon ay hindi gawain lamang ng isang tao. Hindi lang ng isang grupo ng tao, kundi lahat tayo. Lalo pat ang scope ng ministeryo ay buong mundo. Go therefore, make disciples of all nations,
Ang sabi ni Kristo, abay, hindi po kaya ng mga pari lamang ito. Kailangan po namin ang tulong ninyo. Kaya nga nauna na yung pagsusugo ni Kristo ng 12 at ngayon naman po ay yung 72. Maaaring yung mga ordained ministers ay sinisimbolo ng 12. Kayo naman pong mga laiko, itong 72. Sapagkat obviously, mas marami kayo na kung gagawin lamang po ninyo yung parte ninyo, mas magiging madali ang pagpapahayag ng mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi nga ng isang quote, imagine if every single Catholic, kung bawat isang Katoliko lang, would prioritize Sunday Mass, prayed every day, went to confession at least once a month, served the needy, the poor, the oppressed, evangelized others, contributed his or her talent, treasure, and time to the mission of the church. Kung ganun lang daw ang bawat isang Katoliko, sabi nung quote na yun, then we could change the course of global history. Totoo yun. Napakalaki ng magagawa. Kaya itong napakalaganap ng kasalanan at napakalakas ng puwersa ng kasamaan, maliwanag na patunayan ng ating pagkukulang ng simbahan. At pag sinabing simbahan, hindi lamang po kami yan, pati kayo kasama pag sinabing simbahan. Nung ako yung nag-aaral sa seminaryo, kahit pa nung elementary lang at high school ako, natandaan ko, walang gustong maging president, walang gustong maging leader. Presidente ng klase, ng samahan, leader para sa isang proyekto o para sa isang event. Bakit? Kasi most likely, ikaw lang ang gagawa ng lahat. Ikaw lang ang gagasta. Ikaw lang ang gaganap. At pag minalas-malas pa, pag pumalpak, ikaw na nga ang lahat. Pati sisi, ikaw pa rin. Kaya matatakot sapagkat ang lahat ay nasa sentro sa isa. Ba't ka nga hindi matatakot kung lahat sa'yo ay haasa? Mahirap kapag nasa sentro lamang sa isa ang lahat. Whereas, halimbawa kung lahat po tayo gaganap sa tungkulin natin na maging karapat-dapat na tagapagpahayag ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng buhay natin, sa pamamagitan ng lengguwahe natin, sa bawat sitwasyon na kinabibilangan natin. Ako, napakadali ng magiging ministeryong ito at napakaraming taong mahatid ng kabutihan at mabuting balita ni Kristo. Kaya sana magtulong-tulong po tayo. Naisip namin ang misang ito lagi ay i-dedicate unang-una para sa mga kapatid natin sa ibang bansa. Nagtatrabaho para sa kanilang pamilya sapagkat madalas halos sila ang nagtatrabaho para sa lahat. Halos nasa kanila lagi ang ganap, halos nasa kanila lahat ang bigat. At mahirap yon. Kakayanin naman talaga kahit nag-iisa. Pero mas malayo ang mararating ng pamilya. Mas maraming ma-achieve ang pamilya kapag sama-sama. Kaya sana sa mga kapamilya ng mga kababayan natin sa ibang bansa na tinitiis ang pangungulila para sa kanilang pamilya, itulungan naman natin sila. Mag-aral lang mabuti ang dapat na mag-aral lang mabuti. Huwag nang magbisyo. Huwag nang magbigay ng problema. Huwag nang magbigay ng karagdagang konsumisyon. Hindi naman mawawala ang problema, pero ang mahalaga, hindi tayo ang nagbibigay ng problema sa taong siya na lamang talaga ang nagdadala ng bigat ng problema sa pamilya. Ngayon, kung hindi tayo makatutulong, ayun nga po, huwag na lang tayong magbigay ng panibagong konsumisyon. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang upang ang mabuting balita ng Panginoon, ang mabuting balita ng kanyang kaligtasan ay mapagtulong-tulungan nating maibahagi sa ating pamayanan, lalo na sa ating tahanan. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos.
kung may magagawa ang Diyos. may magagawa ang Diyos. Alam kong di ringkin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di sapagkat mahal ka. ringkin ng Diyos ang samo ko. Alam kong di ringkin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di sapagkat alam niya. ringkin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong di ringkin ng Diyos ang samo ko, pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, kami tulungan mo na alam din naman po namin ginagawa mo. Dangan nga lamang ang tulong po na hinihiling namin ay yung maramdaman namin mula sa mga taong dahilan din naman kung bakit kami nagsasakripisyo. Ang pamilya namin, ang mga taong tinutulungan namin, ang mga taong pinangungunahan namin. Huwag naman naming maramdaman na kaming nangunguna sa kanila ay nag-iisa. Walang maramdamang suporta at pagkapahalaga. Tulungan mo, Panginoon, na maibukas ang kanilang mga mata na kailangan din namin sila. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling mamalapit sa atin. Hindi kanya iiwan. Hindi kanya mababayaan. Paniwalaan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon ang balikan upang tayo ay tapat siya sa kanyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa mayroong magandang mangyayari sa higit pa sa inaasahan, sapagkat mahal ka ng Diyos sa pagkakataon. Kung lalapit ka kay Jesus, maaaring maging matagal, maaaring maging mahirap pa, pero magiging maayos din at mayroong magandang mangyayari sa basta huwag kang mawawala ng pag-asa kahit ikaw na lang. Kahit ikaw na lang mag-isa. Kasi sa totoo lang, hindi ka mag-iisa. Ang Diyos sa iyo ay susuporta at sasama. Lalo pat wala kang makitang suporta mula sa iyo. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kaparanan sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan.